Guys, magandang umaga. Ito guys ipakita ko sa inyo kung bakit wala talagang leadership skills ito si BBM based sa kanyang karakter at sa kanyang mga sinasabi. Although meron naman tayong mga natural na leadership in nature, pero kailangan kasi ang i-develop. Sa kanya kasi, wala sa kanyang mga actions, sa kanyang mga pinagsasabi, dawi siya magsalita, dawi siya kumilos, dawi siya mag-designate, dawi siya mag-implement, wala diba? Hindi mo feel, hindi mo makikita sa kanya na isa siyang tunay na leader. Yung sincerity niya ba? Yung sinseridad niya bilang isang leader na concern siya sa mga nasasakupan niya, sa mga mamamayang Pilipino. Wala, hindi mo ma-feel sa kanya, hindi mo makikita sa kanya. Ang makikita mo sa kanya, yung pagka-politiko niya. Politikong-politiko talaga ang datingan. So meaning, hindi siya genuine na leader para sa mga mamamayang Pilipino. Ganun mo siya makikita. Ito, tingnan mo siya guys. Tapos Belindol pa yata nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito. Wala talaga tayong magawa sa panahon. At kita nyo, Pangulo ka na ba dyan Pilipinas, tapos hindi ka sigurado sa mga pinagsasabi mo, sasabihin mong may lindol pa yata. Salita pa ng Pangulo yun, diba? Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino, alam na nagkakaroon or nagkaroon ng lindol. Diba? Gabi pa, alam na nagkaroon ng lindol. Samantalang siya, sa dami-dami ng pira niya, confidential fund niya, hindi siya sigurado na may lindol ba o wala. Diba? Yun ba ang saktong leader? Yun ba ang saktong presidente? Sasabihin mong may lindol pa yata? Diba? So hindi yun ganong klaseng leader Hindi yun ganong salita ng mga leader na hindi mo sigurado yung mga pinagsasabi mo. So, ibig sabihin, hindi siya concerned sa mga Pilipino. Diba? Kasi kung concerned siya, sasabihin niya sana na nagkaroon ng bagyo dito, affected kayo sa bagyo, tapos may lindol pa sa Cebu. So, talagang double time ang ginagawa ng gobyerno para matulungan yung mga mamamayan natin, yung mga kababayan natin sa Cebu. Diba? Siya, walang kwintang leader talaga to. Diba? we are still assessing the damage there. But the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Kita nyo, sa kaliwat kanan ng mga naghihirap sa Cebu dahil sa lindol, at marami na mga namatay na mga individual, sila, ang administrasyon na ito, nag-a-assist pa kung ano yung mga kailangan gawin. Kumbaga, nangangapa pa ba? Nangangapa pa sila sa kanilang mga gagawin. Hindi alam ang kanilang ginagawa. Hindi alam ang kanilang gagawin. Di ba? Ganong klaseng leader si BBM. Kaya tama yung sabi ni BP Sara na BBM is not fit to be a leader. Hindi siya marunong sa leadership. Hindi niya alam kung anong gagawin Di ba? Samantala, si BP Sara, ito tingnan nyo.
Buntag na. Ay, thank you. Pagbisita, bye. Ayos mo. At ugma ni ma'am, iuna sana mo din sa Yes, opo, oo. Kamusta? Okay lang. May kanto sa Yeah. Mga tao. Ay, thank you. Pagbisita, bye. Ayos mo. At ugma ni ma'am, iuna sana mo din I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry. Unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top three na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So, ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pumunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong sa USEC namin, or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Oh, kita nyo kung gaano kagaling si BP Inday Sara, kung gaano ka-organize ang kanyang utak. Ganun ang klaseng leader, di ba? Napakagaling, napaka-organize. Hindi katulad kay BBM na mangangapa pa, di ba? Hindi alam kung anong gagawin. Hindi mo makikita sa ground zero. Instead na pupunta doon, nandoon. Kung saan-saan pupunta, kung sino-sino minimit. Di ba? Kaya makikita mo yung kaibahan ng leadership skills ng dalawa. Oh, wala pang budget yan. Wala pang confidential fund yan. Di ba? Samantalang itong putang inang BBM na ito, ang laki ng budget, ang laki ng confidential fund. Hindi alam kung ano mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi alam kung anong gagawin. Di ba? Animal talaga itong putang inang BBM na ito. Oh, ganun ba ang gusto nyong leader? Binubula lang kayo parati, binubodo lang kayo parati, kayo mga loyalista kayo. Kaysa yung leader na yan, ang tatanga nyo.